Kamusta mga kaibigan? Gumagawa kami ng mga summary ng iba't ibang pelikula at kinukwento ito sa mas maikling bersyon. Maaari kayong ma-spoil sa plot kaya watch at your own risk. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa 2019 comedy war na Jojo Rabbit. Nagsisimula ang pelikula ng pabagsak na ang Nazi Germany sa isang lungsod na tinatawag na Falkenhayn. Ipinakilala tayo kay Jojo Betzler, isang 10 taong gulang na bata na napaka-makabayan at sabik na tumulong sa kanyang bansa. Naimpluwensyahan siya ng mga paniniwala ng Nazi at mayroong isang imahinaryong kaibigan na si Adolf Hitler. Sumali si Jojo sa Deutsches Jungvolk, ang junior division ng Hitler Youth, kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Yorkie. Ang kanilang training camp ay pinamumunuan ni Kapitan Klenzendorf at ang kanyang katulong na si Freddy Finkel. Ang mga bata ay binigyan ng isang punyal o espada at sumailalim sa iba't ibang aktibidad ng pagsasanay, tulad ng paghagis ng granada, pagbabasa ng mapa, at paghuhukay ng mga trenches. Samantala, tinuturuan ang mga babae kung paano magsagawa ng paunang lunas, paano mag-ayos ng kama, at kung paano maghanda para sa pagbubuntis. Magaling si Jojo sa karamihan ng mga aktibidad, pero natatakot siya sa pakikipaglaban ng mano-mano. Sinubukan niyang magtago pero napansin siya ng mga mas nakakatandang bata. Nang oras na para magsanay sa pagpatay, binigyan nila si Jojo ng kuneho at sinabing patayin niya ito. Takot at nag-alinlangan, sinubukan niyang pakawalan ng kuneho. Pero isang mas nakakatandang bata ang kumuha nito. Binali ang leeg at itinapon ito. Pinagtawanan nila si Jojo at tinawag siyang Jojo Rabbit dahil sa pagiging duwag. Malungkot na tumakbo si Jojo sa kagubatan, umupo sa ilalim ng puno at umiyak. Di nagtagal, lumitaw ang imahinaryong kaibigan ni Jojo at binigyan siya ng kaunting pampalakas loob. Sinabi nito kay Jojo na ang mga kuneho ay matapang dahil nilalagay nila sa panganib ang kanilang buhay, araw-araw, para makahanap ng pagkain. Hinikayat niya si Jojo na maging katulad ng kuneho, matapang at maingat. Dahil dito, bumalik si Jojo sa lugar ng pagsasanay kung saan tinuturuan ng kapitan ang mga bata kung paano maghagis ng granada. Kinuha ni Jojo ang granada at hinagis ito. Pero tumalbog ito sa puno at bumagsak sa kanyang paanan bago sumabog. Nawala ng malay si Jojo at dali-daling dinala sa ospital para sa agarang operasyon. Ilang araw matapos nito, pinalabas na siya ng ospital at dinala siya pauwi ng kanyang ina na si Rosie. May malalaking peklat sa muka at baling-binti si Jojo. Pinapalakas ng kanyang ina ang kanyang loob. Sinasabing palagi siyang nariyan para sa kanya. Nalaman natin na ang ama ni Jojo ay sinasabing nakikipaglaban sa Italia, ngunit wala pang balita tungkol sa kanya. At ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Enge, ay kamakailan lamang namatay dahil sa influenza. Pagkatapos gumaling ni Jojo, dinala siya ng kanyang ina na si Rosie sa Jungvolk headquarters upang makipag-usap kay Kapitan Klenzendorf na nasuspende. Ipinilit niyang dapat bigyan si Jojo ng kahit anong trabaho, kahit hindi sa labanan, upang maramdaman niyang kabilang siya. Dahil dito, binigyan si Jojo ng simpleng mga gawain tulad ng pamamahagi ng mga papeles na may mensahe at pagkolekta ng mga lumang materyales para sa digmaan. Isang araw, habang siya ay nagtatrabaho, nakita niya ng kanyang ina na nakatingin sa ilang mga tao na nakabitin sa plaza. Tinanong ni Jojo kung bakit sila nakabitin. At sinabi ni Rosie, ginagawa lang nila ang kanilang makakaya.
Matapos tapusin ang kanyang mga gawain, umuwi siya, ngunit hindi niya makita ang kanyang ina. Habang nag-iikot, naririnig niya ang isang tunog mula sa dating kwarto ng kanyang kapatid na babae. Pumasok siya at nakakita ng kakaibang marka sa sahig paakyat sa pader. Gamit ang kanyang punyal, binuksan niya ang isang bahagi ng pader at natagpuan ang isang nakatagong lugar. Dahil sa kanyang kuryosidad, pumasok si Jojo at natakot nang makita niya roon ang isang babaeng nagtatago na si Elsa. Siya'y tumakbo papalabas ng silid at sumisigaw para sa kanyang ina sa takot. Ngunit habang siya ay papalabas na sa pinto, hinawakan siya ni Elsa mula sa likod at itinulak siya papalapit sa pader. Kinuha niya ang kanyang patalim at sinabihan siyang huwag mag-ingay. Pagkatapos ay inamin niya na siya ay Hudyo o Jewish at pinayagan siyang manatili ng kanyang ina. Binalaan ni Elsa na kung sasabihin niya ito sa iba, maaari silang lahat ay mapatay dahil ang pagtulong sa mga Hudyo ay isang malubhang krimen. Pagkatapos, bumalik si Elsa sa kanyang tagong lugar. Si Jojo ay tumakbo pabalik sa kanyang silid at nakipag-usap sa kanyang imahinaryong kaibigan tungkol dito. Matapos ang ilang pagtatalo, sila ay nagkasundo na kausapin si Elsa at sabihin humanap na lang siya ng ibang matutuluyan. Ganun pa man, habang papasok siya sa kwarto ng kanyang kapatid, siya ay biglang natakot nang makita si Elsa na nagpapahabol sa kanya pabalik sa kanyang silid. Matapos ito, nagkaroon si Jojo ng isa pang usapan kay Adolf na nagmungkahi na dapat niyang makuha ang tiwala ni Elsa upang mas madali niya itong mapaalis. Kalauna ng gabing iyon nang makauwi si Rosie. Sinabi ni Jojo sa kanya na may naririnig siyang mga kakaibang tunog mula sa kwarto ni Imge. Ngunit hindi ito sineryoso ni Rosie. Sinasabing marahil ay dagalang iyon. Matapos patulugin si Jojo, nakausap ni Rosie si Elsa. Binabalaan itong maging maingat at tahimik. Sinabi rin niya na ang kanyang anak ay lubos na tapat sa bansa. Kinabukasan, tinanong ni Jojo sina Klesendorf at Finkel kung ano ang gagawin kung makakita siya ng isang Hudyo. Sinabi ni Klesendorf na isumbong sila at papatayin. Nagtataka si Jojo kung paano malalaman kung ang isang tao ay Hudyo. At nagbibiro sa Klesendorf na dapat may sumulat ng libro tungkol dito. Nang makauwi si Jojo, kinausap niya ulit si Elsa. Sinabi niya na pwede itong manatili kung sasabihin niya lahat ng alam niya tungkol sa mga Hudyo para makasulat sila ng libro. Sinubukan ni Elsa ipaliwanag na ang mga Hudyo ay tulad lang ng iba, ngunit hindi siya pinaniniwalaan ni Jojo. Iniisip niya na sila ay mahina. Ito ang nagpagalit kay Elsa, kaya ipinakita niya sa kanya na siya ay malakas sa pamamagitan ng paghawak sa leeg ni Jojo at binalaan. Sa gabing iyon, bumalik si Rosie sa kanilang tahanan na masaya dahil naaagaw na ng mga kaalyado ang Italia at susunod na ang Pransya. Nakipagtalo si Jojo sa kanya dahil sa pagkontra niya sa kanilang bansa. Kaya hindi na lang ito inintindi ni Rosie at sinabihan si Jojo na kumain na lamang. Gayunpaman, hindi kumakain si Rosie. Sinasabing hindi siya gutom. May hinala si Jojo na iniipon niya ang pagkain para kay Elsa. Kaya nagpa siya siyang kainin ng pagkain ni Rosie habang sila'y nag-uusap. Sinabi ng bata na namimiss niya na ang kanyang tatay. Sinuot ni Rosie ang coat ng kanyang asawa, naglagay ng bigote sa kanyang mukha at nagpanggap na ang kanyang tatay. Pagkatapos, nagpatugtog siya ng musika at inanyayahan ng bata na sumayaw na nakapagpapasaya sa kanyang pakiramdam. Kinabukasan, binigyan ni Jojo si Elsa ng isang ballpen at papel at hiniling sa kanya na iguhit kung saan nakatira ang mga Hudyo. Tinanong din niya si Elsa tungkol sa buhay ng mga Hudyo at ang pamilya niya, pero tumanggi siyang sumagot. Gayunpaman,
Nagkwento siya tungkol sa kanyang kasintahan na si Nathan, na sinasabi niyang lumalaban kasama ng mga resistance. Nang matapos niya ang pagguhit, ito ay isang larawan ng ulo ni Jojo, na sinasabi niyang doon nakatira ang mga Hudyo. Pagkatapos nito, nagkaroon ng ideya si Jojo at nagsulat ng peking liham na kunwari ay mula kay Nathan, na nakikipaghiwalay kay Elsa. Binasa niya ito ng malakas kay Elsa, pero hindi siya naniwala. Kahit ganon, nasaktan siya sa maririnig na masakit na salita na akala niya ay galing sa kanyang kasintahan. Kaya galit siyang bumalik sa kanyang taguan. Dahil sa pagsisisi, nagsulat si Jojo na isa pang liham na nagsasabing hindi totoo ang naunang sulat at mahal pa rin siya ni Nathan. Napagaan nito ang loob ni Elsa at humiling siya kay Jojo na magdala pa ng mga ganoong liham sa hinaharap. Simula noon, madalas nang binibisita ni Jojo si Elsa at mas madalas na silang mag-uusap. Nagsisimula na silang mag-enjoy sa isa't isa at unti-unti nagiging magkaibigan. Gayunpaman, pinagalitan si Jojo ng kanyang imahinaryong kaibigan dahil sa pakikipagkaibigan sa isang Hudyo. At sinabing hindi siya dapat magpapadala dito. Isang araw, pumunta si Jojo sa punong tanggapan ng Jungfolk at nakita si Kleisendorf na nakipag-usap kay Finkel. Sinabi ni Jojo sa kanila na nagsusulat siya ng libro tungkol sa mga Hudyo. Pero nagtawanan sila dahil akala nila ay nagbibiro siya. Ipinakita ni Kleisendorf kay Jojo ang isang uniformeng dinisenyo niya para sa digmaan. Habang nag-uusap sila, palihim na kumuha si Jojo ng mga krayola at inilagay ito sa kanyang bulsa. Bukod dito, binigyan siya ng tungkuling mangolekta ng mga lumang gamit para sa digmaan. Kinalaunan, habang naglalakad sa mga kalye na nakabihis bilang robot, nakita ni Jojo ang kanyang ina na namimigay ng mga poster kontra Nazi. Dito ipinapakita na si Rosie ay bahagi ng German resistance laban sa Nazi. Pagkatapos, umuwi si Jojo at ibinigay ang mga ninakaw na krayola kay Elsa. Habang nag-uusap sila, pinaalala niya kay Elsa na bawal para sa isang Nazi at isang Hudyo na maging magkaibigan. Sumagot si Elsa na hindi siya tunay na Nazi dahil hindi niya siya sinaktan at isa lamang siyang batang nag-iisa at naghahanap ng lugar na papapabilang. Hindi sumasang-ayon si Jojo kay Elsa, pero hindi siya nagpumilit. Nang sabihin ni Elsa na marumi na siya, pinayagan siya ni Jojo na maligo at pinahiram pa ng ilang damit na dating pag-aari ng kanyang yumaong kapatid. Habang sila ay nagluluto, dumating ang mga pulis na pinangungunahan ni Herman para sa inspeksyon. Dumating din si Kleisendorf at Winkel na nagsasabing may dalang mga pamphlet para kay Jojo. Nagpanggap si Elsa na siya si Inge, ang kapatid ni Jojo, at ipinakita ang kanyang ID. Tumaas ang tensyon nang tanongin ni Herman ang petsa ng kanyang kapanganakan. Nanghula lang si Elsa, ngunit kinumpirma ni Kleisendorf na tama ito. Tiningnan ni Herman ang libro ni Jojo at pinagtawanan ang mga larawan ng mga Hudyo na nagpainis kay Elsa. Tinago niya ang kanyang nararamdaman habang umalis ang mga opisyal. Pagkatapos umalis ng mga opisyal, nalaman nila Jojo at Elsa na mali ang petsa ng kapanganakan sa ID card. Dahil dito, napagtanto nila na tumutulong sa kanila si Kleisendorf mula pa noong una. Nagmungkahi si Jojo na dahil wala talagang nakakaalam tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid, pwede siyang magpanggap na siya ito at mabuhay ng normal kasama nila. Gayunpaman, nasaktan pa rin si Elsa sa nilalaman ng libro. Kaya ipinaalala sa kanya na hindi sila maaaring maging magkaibigan ni Jojo. Kinabukasan, habang si Jojo ay lumalabas upang kumuha ng pagkain, nakakita siya ng nakakadurog pusong tanawin. Ang katawan ng kanyang ina na nakasabit sa plaza. Labis na nalungkot, hawak niya ang mga binti ng kanyang ina at umiiyak.
matapos tumingin sa katawan nito ng ilang oras. Umuwi siya na hawak ang kanyang punyal at dumiretso kay Elsa. Sinugatan siya sa balikat habang itinuturong dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Ngunit bago pa niya mas lalo itong masaktan, bigla itong umiyak at inalalayan siya ni Elsa. Sabi niya rin sa kanya na ang kanyang ama ay pinatay rin dahil sa pagtutol kay Hitler at itinago ito ng kanyang ina upang protektahan siya. Dahil wala na silang pera para sa pagkain, nagsimula si Jojo ng mga lakal mula sa mga basurahan sa paligid ng lungsod. Habang lumilipas ang mga araw, lumalalim ang mga pag-uugnayan ni Jojo at Elsa. Ginugol nila ang kanilang mga araw sa pag-enjoy sa mga peking sulat mula kay Nathan, pagsasalo ng mga pagkain at pag-uusap. Isang araw, naglalakad si Jojo sa mga kalye nang biglang magkaroon ng kaguluhan habang ang lungsod ay intake. Sa mahinang sistema ng depensa, ang sibilyan, kasama na ang mga miyembro ng Young Folk, ay pinasok sa serbisyo ng labanan sa gitna ng malupit na barilan. Nakilala ni Jojo si Yori na nagsabi sa kanya na sinugod ng mga kaalyado ang kanilang bansa matapos mamatay si Hitler. Binigyan si Yori ng baril at pinadala upang makipaglaban. Samantalang binigyan si Jojo ng uniforme upang protektahan siya mula sa barilan. Nang takot na takot, nagtago si Jojo sa ilalim ng isang gusali hanggang sa tumigil ang labanan. Nang magtahimik na muli, lumabas siya at nakita ang mga sundalong Amerikano na nagtatanggal ng mga bandila ng Nazi at nagdiriwang sa kanilang tagumpay. Si Jojo ay sumubok na umuwi, ngunit nahuli siya at dinala kasama ng mga ibang Nazi. Doon, nakita niya si Captain Klenzendorf at umupo sa tabi nito. Sinabi ni Klenzendorf na mabait na bata si Jojo at humingi sa kanya ng pabor na alagaan ang kanyang kapatid. Pagkatapos, inalis niya ang jacket ni Jojo at sinukaan siya. Sabi na siya ay isang Hudyo. Dahil dito, pinauwi ng mga sundalong Amerikano si Jojo habang pinarusahan ng ibang mga Nazi. Pagdating ni Jojo sa bahay, natatakot siyang iwan siya ni Elsa, kaya nagsinungaling siya at sinabi na nanalo ang Germany sa digmaan. Ngunit nang makita niyang malungkot siya, nag-imbento siya ng isang sulat mula kay Nathan na nangangako na dadalhin siya nito sa Paris. Sinabi ni Elsa na namatay si Nathan noong nakaraang taon dahil sa tuberculosis. Ngunit nagpapasalamat siya kay Jojo sa kanyang nakakagaang loob ng mga sulat. Inamin ni Jojo na mahal niya si Elsa. Ngunit sinabi ni Elsa na mahal niya siya bilang kapatid lamang. Gayunpaman, ayos lang daw sa kanya iyon at nagpasya siyang pakawalan si Elsa. Pinayuhan niya itong maghanda at dinala siya sa labas ng bahay. Sa labas, nakita ni Elsa ang mga sundalong Amerikano na nagpapaliwanag sa kanya ng katotohanan. Sinampal niya si Jojo sa muka dahil sa pagsisinungaling, ngunit pinatawad din niya agad ito. Ang pelikula ay nagtatapos sa kanilang dalawa na sumasayaw at nagdiriwang sa katotohanan sa wakas, sila ay malaya na. Kung gusto nyong makinig pa sa mga movie summary kagaya nito, subscribe na kayo sa Cine Palace at i-click ang notification bell. See you sa next video!